Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video po ay gagawa tayo ng masarap na merienda at pang negosyo. Ang classic kutsinta. Tara, umpisa na natin. Gagamit po tayo ng 2 cups ng flour. Yung third class lang po yung gamit ko. 2 cups ng cassava flour, 1 teaspoon of iodized salt, 2 cups ng dark brown sugar. At hahaluin po natin hanggang sa mag-well combine na. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Maglalagay tayo ng lye water para po pangpakunat sa ating kutsinta. 1 tablespoon ng vanilla, 5 cups ng water, at hahaluin po natin ito. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ito po ay 12 by 12 by 3 na pan. Maglalagay po tayo ng coconut oil at i-spread po natin. Ito po yung oil na pinagawa natin ng latik, na kapag gumagawa po ako ng mga kakanina pang toppings po. Kapag mainit na po yung ating tubig, maaari na natin ilagay yung ating kutsinta. Hahaluin muna natin yung ating kutsinta mixture bago natin ilagay sa ating pan, kasi po baka tumining na ito. Gagamit po tayo ng strainer para po masala natin yung buo-buo. Nasa dulo po ng video ang ating complete recipe. Puputukin lang po natin yung mga bubbles para po maiwasan natin yung pagbutas-butas ng ating kutsinta. Lulutuin natin ito sa medium heat. Tatakpan na po natin, lulutuin na natin ito ng 10 to 15 minutes. Ito po yung malagkit nating bigas, kalahating kilo po ito. Binabad po natin ito for 5 hours. Pwede rin naman overnight. Tapos maglalagay po tayo ng 1 cup ng water. At atin na po itong gigilingin. Isang beses ko lang po itong isinalang sa gilingan. Kung wala po kayong gilingan, pwede po kayong magpagiling sa palengke. Pwede rin po kayong gumamit ng glutinous rice flour. Mag-a-add po tayo ng 1 cup ng water para po masimot yung ating ginigiling na malagkit na bigas. Ito na po ang ating giniling na malagkit na bigas. Maglalagay po tayo ng 1 tablespoon ng vanilla. 1 tablespoon ng lye water, pampakunat sa ating kutsinta. 1 teaspoon ng iodized salt. 1/4 kilo ng dark brown sugar. Gagamit po tayo ng 1 tablespoon ng annatto seed. At maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng warm water at hahaluin natin ito, para mas lumabas pa po yung kulay ng ating annatto seed.
At sasalain po natin ito. At hahaluin po natin ito. At after 15 minutes po, ilalagay na natin ang ating glutinous mixture. Gagamit po tayo uli ng salaan para maging firm ang ating kutsinta. Sasalang natin ito for 30 minutes. At after 30 minutes, luto na ang ating classic kutsinta. I-slice na natin ang ating kutsinta. Ano po? Ay, magkano kasama? Dressing. Ay, nata. Kala ko ba makunat? Dapat makunat. Oo, makunat nga siya. Ganun. May nakikipaglaban ka. Ganun talaga. After nating ma-slice, i-display na natin sa ating estante. Ang bentahan ko po nito per slice ay 13 pesos. Ang toppings po ng ating kutsinta ay kinayod na nyog. Tips lang po, kapag pipili po tayo ng nyog, yun po yung mura pa. Tapos sabihin nyo po na wag isasama yung bao kapag kakayurin na ito. Sa umaga po ako namamalengke. So ang ginagawa ko po, pagdating ko pa lang ng bahay, nilalagay ko na yung ating kinayod na nyog sa freezer. Tapos kapag may bibili yan, nilalabas ko na siya. Tapos yung talagang nilalabas ko na to kapag marami nang bumibili ng merienda. Para hindi po madaling mapanis yung ating nyog. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Yung lagyan mo na ng nyog sa Sige pa. Yung isa wala po. bago ba tong nyog? Yes. O, sige, lagyan mo na pa. Makunat siya talo. Tapos anim na maruya, hiwa-hiwalay na. Sige po. Thank you for watching! Madalas po itong in-order sa aking tindahan, kaya ibabahagi ko sa inyo ngayon. Tara, umpisahan na natin! Nagamit po tayo ng 2 cups ng kakang gata. Ito po ay pang toppings. Nasa dulo po ng video ang ating costing. Ang pagluluto po nito ay depende po sa lakas ng inyong apoy. At kapag nag-brown na po ito, luto na ang ating latik. I-set aside naman natin ito. Gagamit po tayo ng 600 grams ng malagkit na bigas. 400 grams ng bigas.
Huhugasan lang natin ito ng 3 beses. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Ito po ay ibababad natin ng 5 hours. Pwede rin po na magdamag. Ito po, ginigiling na natin ang ating mga bigas. Bago ko po ito giniling, tinapon ko muna yung tubig na pinagbabaran at saka po ako naglagay ng 2 cups ng water. Kung wala po kayong gilingan, pwede po kayong magpagiling sa palengke. 2 beses ko po giniling ang ating malagkit na bigas para siguraduhin firm ang ating mixture. Ito na po ang ating giniling na malagkit na bigas. Titimplahan na po natin. Maglalagay tayo ng 1/2 tablespoon ng rock salt. 400 grams ng wash sugar. Gagamit po tayo ng ube food flavor, 1 tablespoon. And then mix. Mag-a-add pa po tayo ng 1/2 cup ng coconut oil. At ating hahaluing muli. Hahatiin natin sa 2 ang ating mixture. Ginagawa ko ito para malagyan natin ng design ng ating bilao. Usually po kasi kapag kahandaan, gusto po nila yung bilao ay may design. Ayan po, kumukulo na yung pinainit natin na tubig. Maaari na natin isalang ang ating ube kalamay. Gagamit po tayo ng puto molder na large para po sa pan-design natin sa ating ube kalamay. Ginrease po natin ito ng konting coconut oil bago tayo naglagay ng mixture. Ito naman pong pan na to ay 12/8. Isasalang natin ito for 15 minutes sa malakas na apoy. At sa pangalawang mixture po, naglagay tayo ng 1 can ng ube condensed milk. At para mas smooth po yung ating ube condensed milk, nilagyan ko lang ito ng tubig at minix ko lang siya. Ihalo din natin ito sa ating ube kalamay. Haluin po natin ito. At after 15 minutes, maaari na natin ilagay ang ating ube kalamay mixture. Isasalang natin muli ito ng 25 minutes. Ito naman po yung sobra natin na ube flavor. Isasalang natin ito sa ating puto molder na large for 20 minutes. Ito po ay large na bilao, 16 inches. Naglagay lang tayo ng malinis na dahon ng saging. Tapos ginrease natin ito ng coconut oil. So yan, i-slice na muna natin ang ating ube kalamay. Para po sa akin, mas madaling magluto ng ating mga kalamay kesa yung mag-iisip ka ng design.
Pero yun nga, talagang lalaruin mo lang talaga kung paano yung design mo. Tapos, minsan tumitingin ako sa mga old pictures ng mga nagawa ko. So yun, dun din ako kumukuha ng idea. Tapos minsan nakakatuwa kasi yung mga nagme-message sa akin, yung mga friends ko sa FB, tapos sasabihin nila mag-order sila. Pero i-check muna nila dun sa reels ko or sa photos ko dun sa FB ko. Tips lang po, kapag gagamit po tayo ng gloves, yung plastic gloves natin, lalagyan po din natin to ng coconut oil para hindi din dumikit dun yung ating mga kalamay or sapin-sapin. Ayan po, maglalagay na tayo ng toppings, ang latik. Pwede din po tayo mag-toppings ng crushed peanut, yung ating minatamis na buko. Depende po sa gusto ni customer. Ito na po ang ating ube kalamay. Ito naman po yung iba kong nagawa na design. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. At para naman po sa ating costing, ang ating puhunan ay 221.60. Tapos po, ang pwede nating kitain ay 578.40. Ito pong large na bilao po kasi ay 800 pesos. Pero, depende din po sa inyo kung magkano nyo po ibibigay. Pero, ito talaga yung presyuhan nito, no? Tapos, sa akin kasi, lalo na pag marami silang in-order, nagdi-discount po tayo, no? Ito naman po yung isang design natin. Dalawa kasi tong order. Thank you for watching!